Hello? Shucks, kinakabahan. Hello Hello? po, Papa Jackson. Good, good morning. Good morning in the Philippines kung taga-Pilipinas ka. Good evening po dito sa Paris, France. Pusang gala, taga-Paris yung nagulat sila. May caller pa tayo. Oh. Anyways, anong pangalan mo, Kaya nga ma'am? po, ako po si Ira. How do you spell your Ira? A-I-R-A. Okay. Kasi may Ira akong alam na ano I-R-A-H. Ay, hindi ba ako yun? May ganong Ira. Anyways, ilang taon ka na? 38 po. 38. Ilang taon ka na nakatira sa France? Magto 2 years pa lang po. 2 years pa lang. Ba't ka napunta dyan sa France? Work po. Okay. Anong work mo dyan ngayon? Isa po akong kasambahay po. Okay. Yan ba ang unang abroad mo? Ay, hindi po. Matagal po akong, galing po ako ng Taiwan, then nag-Hungary, and then dito po. Okay. Alright. Kinakabahan ako. Hindi ka kinakabahan. Inaano ka ng mundo. May anak ka na? May asawa? May anak po ako, 2. Nasa Pilipinas po sila ngayon. Okay. And yung asawa ko po, wala na po siya. Wala na? Bakit? Ano nangyari? Di ba yung pag-uusapan natin ngayon? Opo, siya po. Okay. Wala na. Ibig sabihin namatay? Opo, wala na po siya. Last 2023 po. Teka lang muna. Bago tayo magpunta dyan. Ilan anak nyo? 2 po. Ilan taon na yung mga anak nyo? Yung eldest po, babae, 20 years old. And yung bunso po namin ay 10. 20 and 10? Yes. Ang laki ng agwat. Dahil nag-abroad ka siguro, ano? Hindi pa po. Bali, sinadya lang po kasi mahirap ang buhay. Kailangan muna may sariling bahay, ganon. Okay. So, family plan talaga ito? Opo. Okay. Baba Jackson, guide mo ako kasi hindi ako magaling magkwento. Anyways, ang pag-usapan ba natin ay yung death of your husband? Yes. Kasi Okay. po, mahaba pong istorya. Sana po samahan niyo ako hanggang dulo. Don't be apologetic. This is your story. Start na po ba ako? Yes, ma'am. Bali po, naging boyfriend ko po yung husband ko nung high school po kami, 4th year. So, high school sweethearts kayo? Yes. First boyfriend po, first girlfriend niya din po ako, ganon. Wow. Tapos po, after mga 1 year and a half, nabuntis po ako at nagpakasal po kami. Okay. Yes, I was 18 when I had my firstborn. And then, napilitan po kaming huminto sa pag-aaral pareho kasi nga po kailangan na namin panindigan po yung buhay mag-asawa po namin. Okay. And then, yung mga unang part po ng pagsasama namin, okay naman po. Sobrang saya. Yung kahit mahirap ang buhay, kahit na-disappoint po namin yung mga magulang namin, pinipilit pa rin po namin na itaguyod yung anak po namin. Bali, nag-stay po ako sa bahay ng 2 years and then saka po ako nagtrabaho kasi gusto ko na po siyang tulungan. Smooth naman po yung naging pagsasama namin hanggang sa... So, pinangatawanan nyo talaga. Kumbaga... Opo. That's good. Yes. Masasabi ko naman po nung unang part po ng pagsasama namin, okay po siya. Okay. Wala po siyang bisyo. Wala po siyang... Bali, pag uuwi po siya galing trabaho, nagbabasa lang siya ng books, ganyan. Anong work niya nun? Alagang-alaga niya po. Bali po sa factory din. Okay. Ikaw, stay at home ka nun? Opo. Hanggang sa mag 2 years ang anak namin, nag-decide ako na tulungan siya po magtrabaho. Kasi po nangungupahan po kami, bumukod din talaga kami.
Mhm. And then, yun po, siguro po mga pang-apat ng trabaho. Kasi po, hindi po kasi siya nare-regular dun sa mga unang trabaho niya. Kasi 6 months lang po, di ba, dati. Mm. Tapos, nag-e-end of contract na. And then, one time po, nakapagtrabaho po siya sa isang company. Doon po siya natuto pong mabarkada. Mhm. And then, umuwi na po siya ng umaga, kakainom. Nung time na Halos. yan, ano na kayo? Ilan na anak niyo? Isa pa lang din po. Okay. Isa pa lang din po yung anak namin nun. Mm. And then, ayun po, naano po siya sa barkada. Yung tipong, mas pinipili na po niya yung barkada kaysa po sa amin ng anak ko. Dumadating po yung time na halos New Year, mas gugustuhin niyang pumunta sa barkada niya kaysa kasama kami. Bigla And then nagbuhay one binata time ulit, po, ano? opo, minsan po, iniintindi ko na lang kasi sabi nga daw po ng mother-in-law ko, maaga daw po kasi kaming nag-asawa. So parang noon niya palang na-enjoy yung buhay binata niya. Hindi naman pwede Yung yun. una po, Kasi paano ka, di ba? yun nga po, iniintindi ko naman po. Bali yung may mga trabaho na po siya na naaawol na siya kasi hindi po siya nakakapasok gawa ng hangover. Nako. Tapos ilang beses na rin po siyang maghahanap po siya ng work. Tapos ganun ulit yung mangyayari, awol ulit kasi So, kumbaga, hangover ulit kasi. naging ano siya, irresponsible siya. Opo, dumating na yung time na halos ako na lang po yung may trabaho sa bahay po namin. Halos araw-araw na po kami nag-aaway. And then, bali may kinuha po kaming bahay sa Tag-Ibig po. And then, nung time po na yun, regular na po siya sa trabaho, luckily. Napagkasunduan po namin kumuha ng bahay. Eventually, na-approve po kami. And then, ayun po, dumating na yung time na ayun na naman po siya sa barkada niya. Hindi na po siya nauwi. Tapos nagkataon, buntis na din po ako sa pangalawa naming anak. Sabi ko sa kanya, halos magmakaawa na po ako sa kanya araw-araw na lahat na po ng klase ng pakikiusap sa kanya na magbago naman siya. Kasi nahihirapan na po ako na parang ako na lang yung tumatayo sa pamilya namin. Pero pag nag-aaway naman po kami, sorry naman po siya ng sorry. Pero ilang araw po ganun naman po ulit. Ayun po. And then, siguro po, napagod na rin ako. Hanggang sa nanganak po ako. Di ba, naka-maternity leave na po ako. Wala pa rin po siyang tigil sa kakainom. Yan yung And then, pangalawang one anak niya, time- unang anak. Pangalawa na po. Okay. Tumalon kasi yung kwento eh. Ay, sorry po. Sorry. Bali, 10 years po, 10 years. Oo. Bali, Hindi ko naramdaman, Papa Jackson, 10 taon na pala nakalimutan ko. lumipas. Oo. Ang bilis ba? Kasi Ah. sabi ko, hindi ako marunong magkwento masyado. Bali, Papa Jackson, ganito kasi yon, backstory lang din. 2014 po kasi, namatay ang papa niya po. Okay. Bali, yun po yung parang naging turning point kung bakit lalo po siya lumala. Parang nalungkot siya. Parang, okay. Kasi po hindi namatay po yung father niya nang hindi po sila okay. And then, Bakit di sila nung- okay? May nangyari po kasi noon na, kasi po yung papa niya, ganun din po, lasinggero din po. Yung halos inibenta yung gamit po namin para lang makapag-inom. Dinadala po yung mga barkada sa bahay kahit nandun kami. Pamgabi po ako, mag-isa lang ako doon. Okay. Yun, kaya po siya nagagalit sa papa niya. And then nung time po na namatay ang papa niya, bago po mamatay ang papa niya, tinatawag po siya para magkaayos sila. Pero hindi po siya lumapit. Bakit? Yun po, mataas po siguro yung pride niya siguro nung time na yun. Ganun kalala yung away nila. Kasi po hindi ko lang alam kung, kasi ganito po kasi yung Papa Jackson. Di ba po, lasinggero po yung papa niya. Panggabi po ako sa work, kasama po yung anak namin panganay. Okay. One time po, nagsumbong po yung anak ko po sa akin na
may ginagawa po yung lolo niya sa kanya. Oh, nag-gets ko na. Okay. So yun. Opo, kaya Okay. namatay po yung papa niya na hindi niya napatawad po. Okay, understand that part. Okay. And then, nung namatay na po yung father niya, doon na po siya parang nagsisi na hindi siya nakapagpatawad, yung ganon. Kamusta yung anak mo nga Tapos, pala? okay naman po siya ngayon. Bali, hindi niya na po siguro naaalala kasi bata pa siya noon. Titigil na ako dyan sa part na yan. Okay. Apo. Okay. And then, yun po, nagsimula po yung asawa ko na wala na po siyang bukang bibig kundi yung papa niya, kung gaano niya iniidolo. Pati po yung style ng papa niya, gayang-gaya niya na pag nag-iinom, mga pasuray-suray. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Para po siyang isinabuhay niya po ulit. Okay. Yung dating ikinaayawan niya, ginagaya niya na. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Tapos, hindi ko maintindihan kasi mahilig po siyang sumama sa mga sa mga reunion ng high school friends po namin dati. Na inaabot na po sila ng umaga. Yun, siguro nasasakal din kasi siya sa akin kasi nga lagi ko siyang sinisita. Well, ang sabi ko po kasi sa kanya, okay lang naman po sana na mag-inom siya. Wag lang siya yung aabutin ng umaga po. Kasi may work pa siya kinabukasan. Hindi niya na rin po nakakayanan pumasok mag-duty sa susunod niyang work. Kaya naaawol po siya. Okay. Ang akin po, may hinuhulugan po kaming bahay. Meron po kami nag-aaral na anak. Tapos may anak na rin po kaming pangalawa noon. Nasa ka naman? Kumbaga hindi naman out of place yung ngit-ngit mo nung time na yon. Okay? Yun nga po, hindi niya naiintindihan. Siguro araw-araw na akong naiyak. May one time pa po noon, kabuanan ko na po sa bunso ko. Nakiusap ko sa kanya na kung pwede, wag na po muna siya makipag-inuman kasi po anytime, pwede na ako manganak. Sabi niya po hanggang 10 lang siya. Pero kahit na, di ba? Parang, hanggang, oh my God. Kaya nga po, dalawa lang po kami sa bahay kasi nasa subdivision po yung nakuha naming bahay, di ba? Saan yung anak niyo? Wala po Dalawa akong kasama. Bali, yung panganay po kasi namin, nag-i-stay po siya sa mother ko kapag may work po kami. Sinusundo lang po pag rest day namin. Yung kwento mo kulang-kulang. Sige. Sorry na. Ang hirap sundan. Pero okay lang. Buti talaga. Sorry na po. Tapos, yun po, may time na manganganak po ako. Yun nga, kabuanan ko na, sinasabi ko sa kanya na nakakaramdam na ako ng paninigas ng tiyan ko. Kung pwede, muna siya, laylo muna siya kasi nga anytime, pwede akong manganak na. Sabi niya hanggang 10 lang daw po siya. Di, wala naman po akong nagagawa. So, pag ganun, kasi galing siyang... Ibig sabihin nun, iniisip niya na pwede siyang maghatid sa'yo sa ospital ng lasing, no? Para isingit niya yung inom, no? Yun nga po. Okay. Sabi ko minsan po kasi Papa Jackson, wala na po akong nagagawa kasi galing po siya sa work and then magme-message lang po siya sa akin na attend lang akong birthday ng ganito. Tapos hindi na po siya online. Hindi ko na rin siya matawagan, naka-off na po yung phone. Hanggang dun lang. Tawag pigil ako mag-react gano kasi I'm aware, no? You have made me aware na he's already passed. Yeah. No, so I think that's an ultimate payment pag namatay na tayo. Well, anyways, nagkukwento ko lang naman. Pero, yun nga po. Kaso, yun nga po yung Papa Jackson, fast forward. Nanganak po ako sa bunso ko na ganun pa rin po siya. Akala ko magbabago. Pero lalo pong lumala. And then, bumalik po ako sa work ko. And then, nagkayayaan po na makapag-apply papuntang Taiwan. Sabi ko sa sarili ko, what if itry ko? Kasi kung aasa lang ako ng aasa sa kanya, parang paano naman yung buhay namin mag-iina? Parang wala na talaga siyang pagbabago. Ayun po, Papa Jackson. Inaamin ko naman po na ayaw niya pong mag-abroad ako. Pero wala na po siyang nagawa nung sinabi ko po sa kanya na may apply na ako. It was a decision that you did because you wanted for the family to be better. Opo. Okay. Parang ang sa akin po, Papa Jackson, parang nawalan na ako ng pag-asa na magbabago siya. Na kailangan ko na mag-step up. Hindi na ako aasa na
Kasi po, wala na po kaming panghulog ng bahay namin. Marami na po kami natatanggap na sulat galing po nung hindi na po kami nakakahulog ng ilang buwan. Okay. Nagagatas pa po yung bunso. Kaya kahit po labag sa loob niya nung nag-abroad ako, umalis pa rin po ako kahit masama ang loob niya. Pero nung time na yon, be honest with me. Alam mo that it is going to kumbaga create a irreconcilable rift between the two of you sa relasyon ninyo. Kasi yun tama no? Opo, parang sa isip ko po, Papa Jackson, nun, parang unti-unti ko nang dinidetach yung sarili ko. Okay. Kasi napapagod na po ako ng ilang taon paulit-ulit. Ganun lang naman din. Okay. Ayun At least po, aware ka doon. Aware ka dun sa part na yun. Ayun po, nung umalis po ako, lalo na pong lumala po, Papa Jackson, nakuha na po ng Pag-ibig po yung bahay namin. Kasi wala pa naman po akong sinasahod ng mga panahon na yon sa unang buwan kasi nag-placement pa din po ako. At yung napilitan po kaming ipasalo yung bahay namin sa ibang tao. Sakit Tapos po, no? nabalitaan ko po isang araw, wala na po na naman siyang trabaho kasi wala na po siyang tagagising sa umaga kasi wala na ako. Bali, ang naging setup po, umuwi po siya sa mother niya po ulit. And then, yung dalawa ko pong anak na sa mother ko po, magkahiwalay sila. Bali, yung ilang years ko po sa Taiwan, Papa Jackson, halos nagmamakaawa ko sa kanya na tawagan niya naman ako kasi, di ba, LDR kami. Pero, hindi po siya cooperative Ang feeling niya po ng mga panahon na yun. Yung part na yun, naiintindihan ko ha. Okay May po. tampo na siya nun Kumbaga, whether tama siya o mali, I'm just telling you, naiintindihan ko yung tampo na yun. Okay. Tapos, ang sabi ko po kasi sa kanya nung una, bali ang gusto ko pong mangyari sana, magkaroon lang kami ng sariling bahay tapos uuwi na po ako. Okay. Kaso Papa Jackson, hindi po yun natutupad lagi. Kasi po nakikita ko na parang wala naman akong uuwian na maayos. Yung hindi po niya ako mapakitaan ng puro lang po siya si pauwi, uwi ka na rito, magbabago na ako. Pero pag nagbabakasyon po ako, Papa Jackson, hindi mo naramdaman din na binigyan kanya ng dahilan para umuwi talaga. Opo, ang lagi niya pong sinasabi sa akin, Papa Jackson, umuwi ka dito. Kahit mag-deal tayo ng asin, basta magkakasama tayo, ganun po yung thinking niya. At ayaw mo nun. Kasi iba pag magulang ka, iba perspective po nun. Kasi sabi ko nga po sa kanya, try mo mag-abroad. Kasi pag nag-abroad ka, mag-iiba na yung pananaw mo sa buhay. Well, hindi ikaw ang unang tao na ringgang ko niyan. Opo, yung parang, lalo na po, Papa Jack, yan, hindi ko po siya maringgan na magbabago na. Naririnig ko po yung magbabago na po siya, pero hindi ko po nakikita sa gawa. Kasi every year po, umuwi po ako. Pero 3 weeks lang po ako sa Pilipinas, pero hindi niya pa rin po magawa na hindi siya mag-iinom doon, na hindi siya na uuwi siya. Okay. Naintindihan niyo po? Oo naman, sobra ka na makatanong ka naman. Naintindihan ko naman. Sobra ka naman, ha? Oo. Ayun po, yung 3 weeks na nga lang ako sa Pilipinas, naisisingit niya pa rin yung pupunta siya sa barkada, hindi siya makakauwi. So sorry na naman. Yung parang kumbaga, hindi na ako naniniwala na magbabago talaga to. 3 linggo na lang ako, hindi pa exclusive sa akin yung schedule mo, parang ganon. Yun nga po. Tapos, hindi ko maintindihan, Papa Jackson. Tapos, siguro, Papa Jackson, malaki din kasi yung kasalanan ko. Okay. Ano yung kasi kasalanan na yan? Kasi nga po, lagi niya po akong pinapauwi, na pinapaasa ko po siya na uuwi na ako. Lagi po kasi siyang nagmamakaawa sa akin. Kada umuwi siya, ang ibig mo sabihin, nag-yes ka naman. Pero, kumbaga, para lang matapos yung usapan, parang ganon. Hindi naman po, Papa Jackson. Yung parang minsan kasi napapaisip po ako na baka ako yung makapagpabago talaga sa kanya. Pero, minsan naisip ko din, nasa Pilipinas pa naman ako noon, gano'n na siya. Parang baka magsisi lang po ako na umuwi ako. Okay.
Okay. Ayun na nga po, Papa Jackson. Eh di, another contract. Sumasama po yung loob niya kasi hindi ko na daw po siya tinatanong Kumbaga wala na siyang kontrata. say. Yun po, Papa Jackson. Kasi nga, hindi niya na po ako kinakausap ng time na yon. Kasi, parang, nagsawa na rin daw po siya sa kung kailan ko na lang daw gustong umuwi po. Bahala na raw po ako sa buhay ko. Well, Tapos tuloy pa rin po siya sa pag-iinom niya. Nagpalit na po siya ng nature of work. Ayun po, Papa Jackson. Eh di, 8 years pong LDR kami. Bago po mag-pandemic, Papa Jackson. Dati po, every year talaga ako umuwi. okay. Natigil po yung cycle na yun nung nag-pandemic po. Nung nag-pandemic po, lalo pong lumala yung sitwasyon namin na halos 1 taon na po kaming hindi nag-uusap. Kasi nga po, pag tatawag ako, lasing na lasing siya. Dumadating na po kasi sa Papa Jackson sa time na naaawa na ako sa kanya kasi sinesend po sa akin ng mga tropa niya yung picture niya na halos gumagapang na siya sa bahay nila. Yung sobrang kalasingan. Dumating na rin po sa point na nag-inquire na rin po ako sa rehabilitation. Okay. Pero inisip ko po noon hindi ko po kaya yung budget para doon. Alam niya na nag-inquire ka. Opo, tapos sinabi niya po sa akin na hindi denial po siya kasi Papa Jackson, hindi pa daw po siya ganun kalala. Pero feeling ko may problema na po talaga siya. Yan naman lagi sabihin ng mga taong lulong sa kung ano mang. Yun talaga yun. Kasi dumadating na po Papa Jackson sa point na napapaihi na siya sa salawal. Yung gano'n, nawawala yung gamit niya sa jeep kasi sobrang kalasingan niya na napagsasamantalahan siya ng mga tao sa paligid. Wala na siyang inuuwing cellphone, wala na siyang gano'n na po. Yung level ng pag-iinom niya, halos gumapang na siya. Nagkakanda semplang po siya sa motor niya. Parang sa akin, natatakot po ako na mabalitaan na lang po siya na wala na. Dahil po sa sobrang kalasingan niya po. Okay. Andi, lagi po kung dumadating po sa time na nakikipaghiwalay na po ako sa kanya sa chat pero hindi niya po ako pinapansin. Binabasa niya lang po ng binabasa yung mga message ko. Halos 1 taon po kaming walang contact. Sinisin niya lang, walang hi ni wala man lang sasabihin sa anak ko na kumusta mama niyo, walang ganon. Nakikibalita lang po ako sa anak ko sa Well, sorry nangyari po sa tawag ito kanya. Ira. Okay. Yung part na yan, medyo ipokrita ka sa part na yan. Hindi mo pwedeng asahan na kukumustahin ka niya. Kasi nga hindi naman siya pabor na wala ka sa Pilipinas. Whether tama o mali yun, naging reaction niya, it's another thing. Pero hindi mo para sabihin na hindi na siya ako kumusta, hindi mo niya ako tinatanong. Of course, kahit naman sino eh. Ba't kayo niya tatanungin? Yun po. So medyo hipokrita yung part na yon. Whether tama o mali yung tampo niya, it's another story. It's another thing to discuss. Pero wag mo hanapin sa kanya kasi nga hindi niya gusto na wala ka sa tabi niya. Whether tama o mali yun, whether may point siya o wala, bakit mo hinahanap sa kanya yun? Kasi Papa Jackson, syempre, mag-asawa kami. Hinahanap ko pa din yung Hindi mo pag-uwi ko, may kausap ako. Hindi mo pwedeng i-apply ngayon na mag-asawa kami. Dahil nung gumawa kang desisyon, hindi mo kinuha yung panig niya. Hindi siya naging asawa. Ginawa mo ito mag-isa. So hindi mo pwedeng i-apply mo na mag-asawa ka ngayon kasi pabor na sa'yo yung hinihingi mo. Hindi pwede yun. Ayun nga po, Papa Jackson. Sabi niya po sa akin kasi, kung gusto ko daw po magpabebe, umuwi daw po ako ng Pilipinas. Hindi nga yun ang Huwag daw point. po ako sa chat magsabi. Ira, hindi yun ang pinopoint ko. Okay? Pinapansin ko lang yung mga bagay na feeling mo, karapatan mo i-claim na hindi naman. Alam mo, naintindihan ko na nag-abroad ka. I am completely on your side. You had to step up. I'm with you. Pero hindi lang ako pabor na, ayun po, hindi niya na po ako tinatanong, bakit mo hinaharap na tanawin ka niya?
Hindi mo rin ba nagigets yung pinanggagalingan niya? One-sided ba tayo dito? Yun nga po yung sinasabi niya sa akin. Kasi ang sinasabi niya po sa akin noon, hindi ko daw po naiintindihan yung pakiramdam ng naiwan. Tuloy mo yung kwento mo. Lalo daw po siyang nawalan ng direksyon sa buhay nung umalis po ako. Ayun po. Dahil syempre po, isang taon na kaming hindi nag-uusap. Sa paningin ko po, Papa Jackson, hiwalay na po kami. So nag-boyfriend ka? Opo. Yun. Okay. At yun po yung naging malaking pagsubok po ng buhay ko. Na halos ikamatay ko. Bakit pagsubok mo, ikaw nagjowa? Kasi po, Papa Jackson, nakakuha din po kasi ako ng lalaki na hindi ko pa po pala kakilala masyado. Saan mo nakilala? Sa Taiwan o saan? Sa Taiwan po. Ha? Sa Taiwan po. Pinoy? Opo. Okay. Gano'n ka di ba unang abroad mo Taiwan? Opo. Anong kasunod na bansa? Hungary po. Hungary, tapos France. Dito na po sa France. Okay. Gano'n ka katagal yung buong kontrata mo sa Taiwan? Bali, 9 years po ako doon. 9 years? Ay, 8 lang po, 8 lang. Hindi na pala ako nakarating na. Hindi ka graduate, di ba? Kasi, di ba 12 years Hindi ka po, na? bali, nag-cross country na po ako. Okay, so 8 years ka doon. Opo. Ilang taon ka nang naandon nung nagjowa ka? 8 po. Okay. Bago ka umalis, jumawa ka. Opo. Bali, 2022 po yun, Papa Jackson. Okay. Though, nag-boyfriend po ako sa pag-aahala na syempre po, umaasa ako na siya na po yung yung nakakapagbigay po sa akin ng atensyon na hinahanap ko po sa asawa ko. Kasi po, araw-araw ko siyang kasama kasi katrabaho. Ang hindi ko po alam, Papa Jackson, may asawa din po pala siya sa Pilipinas. Okay. Ang alam ko po, Papa Jackson, nung naging karelasyon ko po siya sa Taiwan, meron lang po siyang girlfriend at may anak sila at hiwalay na sila. Okay. Ang nangyari po, Papa Jackson, hindi po pala ako pa number 2. Number 3 po pala ako. Okay. Nung nalaman po ni number 2 ang tungkol po sa akin, kaya po nakipaghiwalay sa kanya si Boy, minessage niya po yung asawa ko, ng babae. Okay. Ipinadala lahat ng ebidensya. Doon na po nagwala yung asawa ko po. Na kinuha na po niya yung 2 kong anak sa poder ng magulang ko. Okay. Na tinapakan ko na daw po yung pagkalalaki niya, sobra-sobra. Hindi ko po maintindihan nangyayari nun, Papa Jackson, kasi galit sa akin ng buong mundo. Nagtataka ka ba? Hindi po. Ba't sabi mo di mo naintindihan? Dapat alam mo. Kasi Papa Jackson, para kasi akong nauhaw sa pagmamahal. Oo, andun na tayo. Sa attention. Nandun na tayo, but you could have done it better. Kasi sabi ko po kasi sa kanya, di ba nakipaghiwalay na ako sa'yo? Sabi niya po kasi sa akin, hindi daw po doon natatapos ang babaw daw po masyado ng Nakipaghiwalay ka ba? Kasi ang kwento, mag-asawa. nakipaghiwalay ka ba? Ang kwento mo kasi hindi lang ka nag-usap ng 1 year. Wala ka Pero na po sa mga chat ko po, nakikipaghiwalay na po ako sa kanya. Binabasa niya lang po. Wala daw pong kwenta yung mga pinagsasabi ko. Kaya hindi niya ako pinapansin. Okay. Ayun, Papa Jackson, nag-send po ng maraming ebidensya yung babae dun sa asawa ko. And then, pati po sa mga anak ko, sa pamilya ko po,
Galit na galit po sa akin yung parents ko. Hindi daw po nila ako pinalaking gano'n. Ano daw pong nangyari sa akin. Mhm. Ayun, Papa Jackson. Do'n po ako biglang natauhan na ano ba 'tong ginagawa ko sa buhay ko. Mm. Tapos hindi rin naman po ako pinanindigan ng lalaking pinili ko. Mm. Okey. Bale nung nalaman din po ng asawa niya sa Pilipinas, pinauwi din po siya. Hmm. Year 2023, Papa Jackson, nagbakasyon po ako. Yun po yung unang pagkakataon na magkikita kami ng asawa ko after niya pong malaman tungkol sa naging karelasyon ko sa Taiwan. Nag-usap ba kayo bago ka umuwi? Hindi po. Sa pamamagitan lang po ng anak ko, nakakarating sa akin lahat ng mga gusto niyang sabihin. Okay. Basta hindi ka nag-usap. Tapos, Okay. Umuwi ka ng Pilipinas 2023. What happened? Umuwi po ako sa bahay po ng parents ko. Mhm. Andun po yung dalawa kong anak. Okay. Humingi po ako dun sa dalawa kong anak ng tawad. Mhm. At sabi po sa akin ng panganay ko, ang sabi daw po ng papa niya, kasi sinabi daw po niya na nandito na si mama. Mhm. Huwag daw po akong haharap sa kanya Mhm. kasi hindi niya alam ang pwede niyang gawin sa akin. Okay. 3 weeks po ako sa Pilipinas. Hindi po ako pinapayagan ng magulang ko na makipagkita sa kanya kasi baka daw po nga anong gawin sa akin. Mhm. Pero one time, mga 3 days na lang po bago po ako bumalik ng Taiwan, nagsabi po ako sa anak ko na kung pwede kausapin ko yung papa nila kung papayag. Ano purpose mo? Bakit mo gustong kausapin? Gusto ko pong humingi ng tawad. Okay. Yung kahit hindi na po ako umaasa na Maayos. magkaayos kami. Mm. Opo. Mm. Kasi na-realize po na mali talaga yung ginawa ko po. Hindi na po ako umaasa na magkakaayos po kami. Mm. And pumayag naman po siya na makipag-usap 3 days po bago po ako makabalik ng Taiwan. Ayun po, nag-usap po kami. Mhm. Papa Jackson, yung unang kita po namin sa isa't isa. Saan kayo nagkita? Niyakap sa sa luma po naming bahay. Okay. Ay, yung pinapagawa ko po palang bahay, Papa Jackson. Kasi hindi na sa amin ngayon ulit yun. Mm. Yung pinapagawa ko po dating bahay, doon po kami nagkita. Mm. Yung unang beses po na nagkita kami, niyakap niya lang po ako, Papa Jackson. Mhm. Ayun po, umiyak po ako nang umiyak sa kanya. Humingi ako ng tawad. Tapos, tinanong niya po ako kung anong daw pong nangyari sa akin. Ba't ako nagkaganon? Mhm. Ay, hinalikan niya lang po ako sa noo. Sabi ko, maiintindihan ko kung hindi mo na ako mapapatawad. Hindi ako umaasa na maaayos. Kasi dati pa lang pinag-uusapan na po namin, Papa Jackson, na yun yung namin deal breaker. Okay. Yung cheating. Kahit sa akin gawin, hindi ko kaya tanggapin siya. Kaya maiintindihan ko siya kung hindi niya na ako kayang tanggapin. Okay. Pero Papa Jackson, nung time na yon, ang sabi niya po sa akin, lahat daw po ng galit na naramdaman niya nung nalaman niya, nung nakita niya daw po ko, parang biglang nawala lahat ng galit niya. Mm. Kasi daw po somehow may kasalanan din siya sa nangyari sa akin. Okay. Sabi niya po sa akin, naisip niya, mas gugustuhin niya na tanggapin na lang ako ulit. Kasi alam niya kung saan ako nanggaling. Nadapa, pabangon ulit. Mhm. Kesa naman daw po kumilala siya ng bago na hindi niya na alam kung anong nakaraan ng babae na yon. Mhm. Bali, Papa Jackson, napatawad niya po ako. Yung 3 araw po na nag-stay po ako sa Pilipinas bago ko nagpunta sa Taiwan. Mhm. Naging masaya po yung 3 araw na yon.
Tapos nag-usap na po kami na kung ano po yung mga naging problema. Nakabalik ka sa Nangako bahay po siya nila, sa'kin. nakausap mo yung magulang niya, or kayong dalawa lang nakakaalam na nagkapatawaran kayo? Bali po, hindi po pabor yung magulang po niya na yung mother niya po, hindi po pabor na napatawad po ako. Humingi ka ba Pati ng po yung tawad mga sa kapatid niya. magulang? Hindi po, Papa Jackson. Hindi na po ako nabigyan ng pagkakataon na pumunta sa kanila ng 3 days. Hindi ka Basta ang alam po nila, Well, reframe that. Hindi ka nabigyan. Hindi ka talaga humingi ng tawad. gano'n na nga po, Papa Jackson. Okay. Tapos yun po, nabasa ko lang po yung message ng kapatid niya po. Kasi nga po, open naman po kami sa messenger ng isa't isa. Na sinabi po ng kapatid niya na bakit mo pa pinatawad. Sinira niya na yung apelyido natin. Okay. Ang sabi niya po sa kapatid niya, wala mahal ko. Tapos sabi po ng kapatid niya, kung anong makakapagpasaya sa'yo, kuya. Ayun po, nakabalik po ako sa Taiwan na okay po kami. Na nung huling araw po na ihahatid niya ako sa airport, humihiling na naman po siya sa akin na baka pwedeng mag-stay na lang ako. Sabi ko po sa kanya, 3 years na lang. Uuwi na talaga ako, promise, sabi ko sa kanya. Kaso Papa Jackson, lahat ng yung dating hindi namin ginagawa, halos natutulog akong ka-video call ko na siya. Naging masaya ako, Papa Jackson, pagbalik ko ng Taiwan kasi lahat ng hinihiling ko sa kanya na gawin niya, ginagawa na po niya. Magkausap na kami lagi. Though lagi pa rin po siya may pagdududa, pero naiintindihan ko naman po yun, Papa Jackson. Pero andun pa rin po yung mga bali-balita na umiinom pa rin po siya paminsan-minsan. Araw-araw. Minsan daw sa bahay nila, hindi ko alam kung sino kainuman niya. Sabi po ng anak ko, mag-isa lang siya. Isang bote ng gin sa isang araw bago matulog. Papa Jackson, hanggang sa dumating yung time na... Taiwan ka bumalik, di ba? Apo. Okay. Nabalitaan ko po, Papa Jackson, na inatake po siya. Nasa work po ako noon. Break time. So, yung kaibigan ko po, nag-message daw po sa kanya yung hipag ko. Nasaan daw po ako kasi inatake daw po yung kuya niya. Tapos, pagbaba ko po nun galing sa production, nakita ko po yung asawa ko nasa ospital na. Sabi ko sa kanya, anong nararamdaman niya? Paano mo nakita? Bali, video call po. Okay. So nakapag-video call pa kayo? Apo, kausap ko pa po siya nung umaga. Sabi ko, ano nararamdaman mo? Sabi niya, sobrang sakit daw po ng ulo niya. Hindi niya na daw po magalaw yung kalahati ng katawan niya. Tapos Papa Jackson, alam niyo yung feeling na bago po siya kasi inatake, halos 3 araw na rin po kami hindi nag-uusap kasi may hindi kami pagkakasunduan na naman. Ano yun? Tungkol po yun sa pera. Tell me about it. Bali po Papa Jackson, di ba po nakatira po siya sa magulang niya. 2 lang po sila ng mama niya. Okay. Ang mama niya po ay may natatanggap na pension buwan-buwan. Kasi sundalo po ang papa niya na namatay. Ang nangyari po kasi Papa Jackson, nag-lump sum loan po ba tawag doon yung mama niya? And then nakakuha ng malaking halaga. And then nabalitaan ko po na pinartihan binigyan sila ng nanay niya ng pera. Pero hindi niya tinanggap yung sa part niya. Okay. Ang sabi daw po niya,
ibigay na lang daw po sa dalawa niyang kapatid kasi mas kailangan nila. Parang Papa Jackson, ang naging opinion ko po noon, wala ka bang anak? Magka-college yung anak natin. Wala tayong ipon. Pero ano ang dahilan niya? Ba't niya tinanggap? I'm sure may Hindi daw po namin pera yun, wag daw po namin pag-awayan. Ayaw niya daw pong dumating yung time na isusumbat sa kanya ng nanay niya yon na nakikinabang siya sa pera ng nanay niya. Yun po. Okay. Yun po yung point ko na pwede mo namang kunin kasi ikaw naman nang nagsusuporta sa nanay mo, kayo naman na magkasama sa bahay. Ikaw nagbabayad lahat dyan. Ikaw nag-aasikaso sa nanay mo. Yung kanya po, ayaw niya po talaga mga ilam ng pera ng nanay niya. Gusto niya pong ibigay dun sa dalawa niyang kapatid. Mas kailangan daw po nun. Yun po yung time na na-hospital po siya na hindi kami nag-usap ng 3 araw. Na-bad trip pa rin pa po siya sa akin ng mga panahon na yon. Kasi syempre po, naiintindihan ko naman po na kahit po napatawad niya ako, hindi niya pa rin po nalilimutan yung nangyari. Na panluloko ko sa kanya. Kasi ginugulo pa rin po kasi siya nung babae. Kasi po. Okay. Sinesendan pa rin po siya ng mga pictures. Tapos ang ginawa po kasi nila, lahat po ng ebidensya, isinisend po nung babae dun sa pamilya po ng asawa ko. Sobrang napahiya po yung asawa ko sa side ng pamilya niya. Na hindi niya na po ako kayang ipagtanggol kasi nga nasasaktan siya pero alam niyo po yun, yung hindi niya ako may pagtanggol sa pamilya niya. Kaya naawa rin po ako sa asawa ko ng mga panahon na yun kasi grabe yung pinagdadaanan niya. Yung pagkapahiya niya dahil sa pagluloko ko. Papa Jackson, nung umaga po na inatake siya, tinatanong ko po siya, Papa Jackson, kung ano nararamdaman niya pero hindi po siya nagsasalita. Hindi niya po ako kinakausap. Yung anak ko lang po yung kinakausap niya ng kinakausap. Tinatanong ko siya kung anong nararamdaman niya pero parang bingi po siya na wala siya naririnig. Hindi niya po ako pinapansin. Tapos Papa Jackson, umaga, sabi po ng doktor, lumapas na po yung resulta ng CT scan. Sabi po sa amin ng doktor, may pumutok daw pong ugat sa ulo niya. At malabo na daw pong makapag-survive siya. Noong mga time na yun, Papa Jackson, natutulog siya. Hindi ba lang po kami nakapag-usap na maayos? Kasi hindi na po siya nagising. Humihingi ako ng tawad sa kanya pero hindi niya na naririnig. Papa Jackson, umuwi ako, nakaburol na siya. Yung pangatlong araw po ng burol niya, doon pa lang po ako nakauwi ng Pilipinas kasi marami pa po akong kailangang asikasuhin bago makauwi. Doon ko pa lang po nakita yung magulang niya, yung dalawa niyang kapatid. Na alam ko naman na galit pa rin sa akin. Doon ko lang po na-realize na mahal ko po pala yung asawa ko. Akala ko, nabawasan na. Tapos, Papa Jackson, bakit ganun? Bakit natiis niya na hindi ako kausapin ang gusto ko niyang hininga? Galit sa'yo. Ano bang ibang, paplastikin bakit May tampo sa'yo, period.
Manghuhula ba tayo? Sabi po sa akin ng nanay niya, namatay daw po yung anak niya na wala naman pong hiniling kundi nagkaroon ng buong pamilya. Yung pauwiin ako, Mhm. hindi ko daw po naibigay. Kasalanan ko daw po kaya naputokan ng ugat sa ulo yung asawa Well, ko. that is inconclusive. We can never be sure whether that was right or that was wrong. But you have to understand na yung family naghahanap yan ng outlet nila, no? On how to them gagaan yung narrative kung bakit nawalan sila ng kamag-anak. 'Di ba? And you are the most convenient person to blame. Plus, may basihan sila. Kahit ipinaliwanag po sa amin ng doktor na yung high blood niya po yung naging trigger kaya putok yung ugat Ira, niya. stop. I know what you're doing right now. Na gusto mong hugasan yung kamay mo by saying na hindi naman talaga ako yung dahilan naputokan siya ng ugat. Pwedeng tama ka naman eh. But it's not wise to go down that route. Naintindihan kita, no? Gusto mo hugasan yung kamay mo ngayon eh. Kahit naman sinabi ng doktor po na naputokan siya dahil sa high blood niya. Well, pwedeng totoo yan. Pero wise ba na yun ang maging argumento natin ngayon? Look, wag tayo magplastikan. Masama ba ang loob niya sana namatay siya? The answer is a resounding yes. Alam mo, di ba? Alam mo, masama ang loob niya sa'yo. That is the truth that you have to deal with now that he's gone. Actually, may mga questionable sa akin sa kwento mo. Halimbawa, ikinuwento mo na nag-away kayo. Very sensitive ako sa part na ito mga kaibigan. Ha? Nag-away kayo dahil sa pera. Whether tama ka o mali, may point ka naman dun eh. Alright? Pagkatapos mo ikwento yon, ikinuwento mo na nagpapadala pa rin ng picture yung asawa na naging jowa mo sa pamilya niya at nakikita niya. Intertwined yung dalawang yun eh. I think it happened in the same space of, diba? Space and time. Yes, Papa Jack. See? Sabay po. Ano na? Sabay nga po nangyayari yung mga panahon na yun. So, hindi nyo lang pinag-aawain yung pera. Yung pera ay ginamit mong sangkalan para magkaroon ka ng dahilan, para makipag-away din sa kanya. Pero ang pinag-aawain nyo nun, ang kinakasama ng loob niya, yung pictures. Papa Jackson, ang sinasabi niya po kasi sa akin, hindi daw po siya apektado ng mga pictures na yon. Huwag na daw po namin pansinin yon. Siya daw po ang mag-handle nun. Huwag ko na raw pong isipin yung mga yon. Ano ba yung mga pictures Pero na yan, sabi by ko the sa way? kanya, i-block niya. Ano ba yung mga Yun po, pictures na yung yan? nakaangkas ako sa motor, mga ganon. Nagala- Mga conversation. Ah, okay. May mga ano ba doon? May mga scandal ba doon? Wala po. Kumbaga malambing lang ng mga litrato. Apo. Sabi niya po, wag na namin pansinin yung mga yon. Noong time po na talaga na yon, yung tungkol po talaga sa pera yung pinagtatalunan namin. Actually, ang totoo niyan, Ira, if you were really, kumbaga, regretful, no, remorseful ka talaga sa nagawa mo, kahit ano pa yung issue, dapat di ka na nakipag-away sa kanya. Kasi ikaw yung humihingi ng tawad eh. Kaya ganito yung nararamdaman mo ngayon eh. Kasi alam natin na may pwede kang nagawa para hindi siya namatay ng masama loob sa'yo pero hindi mo ginawa. Your call right now to me is a call of desperation. Hindi ko lang matanggap na naghuhugas kamay ka ngayon.
Papa Jackson, hindi naman ako nagpapahugas Yes. kamay. Look, ganito. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin mapatawad Ira, ang sarili ko. Ira, huwag mo, mamaya mo ko iyakan. Aabot tayo sa puntong kailangan mo umiyak. Okay? You have to admit the fact. Wag kang, ito yung ayaw ko sa kwentuhan natin. Magtatanong ka na, bakit di niyo kinausap? Talaga bang hindi mo alam? Talaga bang hindi mo alam? O ayaw mong tanggapin? Kasi hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Ang lakas baka manipulative nun, te. Hindi posibleng hindi mo alam. Masama loob niya sa period. Matter of fact yan. Hindi kita... He's dead, for crying out loud. At some point in your life, you are just 38 years old, tutuloy ang buhay mo. You have to admit and embrace the fact that he's gone. At some point in your life, I hope soon, sana mapatawad mo sarili mo. I hope you can have the peace of mind that you so deserve. Kaibigan mo ako. Yan ang wish ko para sa'yo. Pero paano mo papatawarin sarili mo kung maangkat nagugas kamay ka sa sarili mong kwento? Kunyari clueless ka? Talaga ba? Kunyari clueless ka? Hindi ko po alam ba't niyo ako kinausap. Alam mo! Huwag ka magkunyaring hindi mo alam kasi unfair sa kanya yun. He's dead. There's nothing you can do to bring him back. The world will have to be, di ba? The world will content with the fact that he's gone. Period. He's now in a place where there's no pain. Maybe he's in a better place than compared to all of us. Wala na siya. Pero huwag ka magugas kamay. Sabi naman po ng doktor, yung yung pag-iinom niya, yung ano ba? Wise ba na yun ang direksyon ng usapan natin? That you're going to exclude yourself in the equation of him having to drink every time kasi namimiss ka niya? I-exclude mo yung sarili mo doon? Hindi ba ang unfair nun? Wala na nga lang sisihin mo siya dahil nalalaki ka eh. Pakinggan mo sarili mo. Nalalaki ka tapos sisisihin mo siya. Okay na tayo. Patay na. Talaga bang ganun pa rin takbo ng kwentuhan? Sos, Ira, these are the things that you have to embrace. Hindi ka, alam mo Ira, tao ka. Hindi ka perfect. Magkakamali ka. Nagkamali ka. Embrace mo yung pagkakamali mo so you can learn from it. At one point in your life in the future, you have to forgive yourself. But it's difficult it will be difficult to forgive yourself kung naniniwala ka that you have the least participation on why and how things happened the way they happened. Wala na tayong magagawa. Hindi mo pwedeng baguhin ang nangyari na. He's gone. Magpasalamat na lang tayo. Magpasalamat ka na lang na kahit paano before he was gone, nagkaroon kayo ng reconciliation. Otherwise, mas mabigat sana ito. Kasi nung time na namatay siya, tampuhan na lang naman na yan. Tama, mali? Tama po. Oh, exactly. Doon tayo magkasundo. Pero wag mong sasabihin na pwedeng tama ka naman kasi Ira, di ba? Hindi naman ba ako yung dahilan eh. Ano? Talaga ba? Yung katwiran na yan, ibibigay mo sa magulang niya? Hindi mo na lang patahimikin, hindi mo lang tumahimik ka na lang, hayaan mo na lang. It is not impossible na sisisihin ka nila. Look, you are 38. Ang buhay mo tutuloy pa. Sila, dead end na nawalan ng anak yung nanay. The mother lost the husband, yung tatay, nawala yung anak niya. If it finds them a little bit of comfort, alright? One day magkakapatawaran kayo niyan. One day they'll come into terms na nawala na yung anak nila. But right now, allow them to heal as you heal. Forgive yourself. Patawarin mo sarili Papa mo. Jackson, ang sinasabi po ng mother-in-law ko sa mga anak ko, ako daw po yung dahilan kung ba't namatay yung papa nila. That's beyond your control.
That's beyond your control. That's beyond Hindi your naman po control. naiintindihan ng bunso kung That- anong ibig sabihin nun. That is beyond your control. Look, ganito ano. Ira, listen carefully. I'm going to tell you something. Ready? Opo. One day, makinig ka mabuti ha. I want you to listen. I want you to take a lot from what I'm going to tell you. Ready? Opo. Okay. One day, Ira, all these pains that you're feeling right now will be a distant memory to you. One day. One day you're going to look back, di ba? And all the pains that you're feeling right now will be just a profound lesson to you. Magiging aral sa iyo to. But that one day is so far away, no? Far-fetched yung one day na yan. Kung ngayon, hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo that you have a role to play on why things happen the way they happen. You cannot exclude yourself from the equation. Party ka nun. Hindi mo ginusto mamatay siya. Hindi mo ginusto mamatay siya, magkaaway kayo. Di ba? Hindi natin para pag-usapan pa na wala siyang kwentang asawa nun, wala siyang kwentang anak nun, wala siyang kwentang tatay nun kasi ganito siya. Hindi na natin, kasi patay na yung tao eh. I think it's already, kumbaga, we will be so, ang tawag nun, magiging walang ya tayo pag din naging kwentuhan natin. If anything, I care more dun sa pupuntahan ng direksyon ng buhay mo more than anything else. As much as possible, gusto ko sana bilang kaibigan mo, the soonest possible time, you can move forward. But you cannot completely move forward unless you admit and you own up. Diba? Take it in the chin. Hindi po pwedeng hindi mo i-own up kung ano yung participation mo. And hopefully, the soonest possible time, patawad mo sarili mo. One day, makaka-move on. Pero magiging malayo yung one day na yun kung naghuhugas kamay ka sa kwento mo. Own up. Yes, you had totoo naman na pasama mo ang loob niya, ang labis-labis ng buhay siya. But he was able to forgive you. Nung namatay siya, tampuhan na lang ito. Pag narinig mo yung nanay niya, nanay yun eh. Nanay ka rin, dapat alam mo yun. Pag narinig mo yung nanay niya na nababadrip sa'yo at ikaw sinisisi, shut your mouth. Hali, nagsalita po yung mother niya nung libing. After daw po ng libing, ayaw na niya makikita yung pagmumukha ko. Anong gusto mo sabihin niya? Gusto ka makita? Nagugulat ka ba na may ganun silang, ikaw naman? Ira naman. Sa lahat ng panahon na nabalitaan mo, na yung asawa mo ay umuuwing walang malay o halos wala na malay dahil naglalasing at ikaw ang sinasama ng loob niya, yung nanay niya ang witness niya. The mother saw firsthand the effect of loneliness that this guy felt, and you have a lot to play in that role. So kung galit yung nanay sa'yo, anak ng pusa naman, hindi mo ba kayang lunukin yon? Kaya nga po, hindi na ako nagsalita. Wag mo na sabihin niya na, nag-uusap. wag mo na sabihin niya na, kasi po yung nanay nagsalita. Anong gusto mo? Purihin ka ng nanay? One day you have to forgive yourself. One day you have to be content with the idea that you've lost your high school sweetheart. I get that. Naintindihan ko rin na na-fall out of love ka. Sumubok ka sa ibang lalaki, naintindihan ko yan. Hindi ko alam kung tama o hindi ko alam kung mali. I get that. Napapatrip lang ako sa kwento na kailangan mo isisi sa kanya. Kung buhay siya, okay sana. Pero patay na eh. Ganun pa rin ni kwento.
Ira, sa kwentong ito, you have a lot to be content with. Marami kang palalampasin at ibubuntong hininga at lulunukin. Because ikaw yung nakagawa ng pagkakamali at nakapagpasama ng loob at namatay yung taong yun. Alam ko naman po yung Papa Jackson. Then stop right there. Stop right there. One day, this will all be over. One day. One day, your heart will be at peace. Because no pain will last forever. One day, who knows, you'll probably fall in love again. Karapatan mo naman yan eh. Kalayaan mo naman yan eh. One day, somebody might come along and heal your heart. One day. But before you get to that one day, alright? Before you get to that one day, you have to forgive yourself. Only then. Only then. Marami po akong what if. Sana umuwi na lang ako. Hindi na natin, no. Hindi na natin para pag-usapan yung mga what if na yan. Wala na yan. You have to let that one go. Tapos na, he's dead. He's gone. Diba? There's no version of whatever tomorrow that you can have him physically. He's gone forever, period. Tapos na ang ikot ng mundo na kasama siya sa ikot na yon. He's gone. I don't know how to explain that. Ako, I'm your friend, Ira. What do I wish for you? I wish that one day you will have a steady heart. I wish that one day, you will have peace in your heart. One day, I wish that you get to forgive yourself. One day, I wish that you can start celebrating all the years that you were together. Lahat ng taon, di naman lahat pangit yun, marami doon masaya. Pinapakinggan kita, marami kang tiniis. Hindi ko nakakalimutan yung panahon na tiniis mo lahat ng paglalasing niya, lahat ng kapabayaan niya. But all of that now, anong gagawin natin? He's paid the ultimate price. Patay na siya. There's no point bringing that up now. Finish na yun eh. Makikipag-away ba tayo sa patay? Makikipagpaligsahan ba tayo kung sino tama at mali sa patay? I don't think it's wise. Yung nanay, huwag ka na makipagpaligsahan sa nanay. Normal, nanay yun eh. Maghahanap ng sisisihin yun. Nakita niya kung paano mahirapan yung anak niya. Imagine mo sa edad niya na yun, siya pa naglibing sa anak, imbis na siya ilibing ng anak. Masakit sa kanya yun. Ikaw makakatagpo ka pa ng pwede maging jowa ulit. Siya hindi na magkakaroon ng anak ulit na para ipalit doon. So yung palalampasin mo yun eh. Ira eh. Hindi na para makipagsagutan ka. Ititika mo yung bibig mo. Dahil naiintindihan mo dapat yun. Nagkakaintindihan tayo. Opo. Look, I'm all for that. I want you to have a peaceful heart one day. Of course, you deserve that. Kumbaga, maiksi ang buhay at maiksi ang buhay at the same time, mahaba pa ang buhay para sa'yo. Hindi po pwedeng hanggang tumanda ka, malungkot ka. Hindi po pwede yun. Naintindihan mo? Kasi sayang ang buhay. Sana Feeling ko, Papa Jackson, pinapasahan ko yung sarili ko araw-araw. Hindi ko alam. Hindi ako naniniwala dyan. Tinacharing mo ako kanina eh. Tigilan mo ako. Oo nga, Papa Jackson. You have, number one, no? You have to own up to your own mistakes. Hindi mo kailangan banggitin sa akin to. Hindi mo kailangan sa akin aminin. Sino ba ako sa buhay mo? Sa sarili mo lang. Diba? Ikaw yan. Ikaw din nagagaan ng pakiramdam.
Yung mga feeling ko pinaparasan ka sa sarili ko, drama yan. Walang itutulong sa yan. What you need to do is to be at peace with the mistakes you've done, forgive yourself, and learn the lessons from it. Yun nga, Papa Jackson, pag sinasabi nga ng mga tao na kasalanan ko daw po, alam ko naman po sa sarili ko na malaki yung part ko. Pero syempre, may mga tao din na nagsasabi na isa lang naman na naging pagkakasala mo. Oh my God, di ka talaga tumitigil, Ira, no? Hindi naman. No. Sinasabi ko lang naman yung point Stop. of view No. nila. I don't care who are these stupid people. You cannot quantify that in that manner. Hindi mo pwede i-quantify yun. Ito naman. Kina-quantify, isa-isa lang naman. Hindi naman yun ang point eh. Sino yung mga tangang kaibigan mo na yan? Mga bobo yung mga yan. Hindi yun ang point nito. Sinasabi, hindi mo kasalanan yun. Kasi Hindi, stop, don't hanggang doon lang tell me, talaga no, buhay niya. don't tell me that. It's not the point. My God, Ira, I have done a monologue enough para magising ka and yet here you are still trying to gaslight yourself. My God, my goodness. The moment you stop justifying things to favor you, the time you can start forgiving yourself. My goodness. Hindi yun ang point eh. Hindi yun po. Isa lang naman kasalanan mo dun eh. Hindi. Oh my God, really? Hindi yun ang point, Ira. Huwag ka mag-iwan ng kahit anong alibay sa sarili mo. In the coming days, itong kwentuhan natin, ma-upload to sa YT ko. Balikan mo yung sinabi ko. Maganda yon. Sana nga po, Papa Jackson, makalaya na ako sa bigat na nararamdaman ko araw-araw. Well, I exactly told you, di ba, the exact things you need to do. You have to own up, di ba, to the mistakes that you've done. And hopefully, as soon as possible, you can forgive yourself. Hindi ko, alam mo bilang kaibigan mo, hindi ko pinapangarap na forever ka mahirapan dahil may naging kasalanan ka. That's not wise. Hindi wise yun. At some point, kailangan tumuloy ang buhay mo. At some point, life has to go on without you having that heavy baggage in your heart. Yan ang wish ko para sa'yo. Ano pang gagawin natin? Patay na siya. Anong gagawin natin? He's gone. Pero hindi mo mapatawad sarili mo. And that will only happen if you start owning up dun sa naging kasalanan mo. Okay? Opo. Bata ka pa. Mahaba pa ang buhay mo. Hindi naman po pwedeng forever kang umiiyak dahil nagigilty ka. Hindi pa pwede yun. Hindi wise yun. Hindi mo deserve yun. Akala ko po kasi, Papa Jackson, noon, makakalaya ako, makakaluwag ng dibdib ko. Kung papaniwalain ko yung sarili ko na hindi ko naman kasalanan yun eh. Hindi mo naman kasalanan, may kasalanan ka lang. Magkaiba yon. Okay? O, ayan, semantics.
Hindi mo kasalanan yon. Pero may pagkakasala ka kung paano nangyari ang lahat. Kung ano man Kasi yun, po pala yung naging way ko. Kaya siguro, hindi pa rin ako nakakalaya. Hindi pa ako nakakausad. well, hindi naman overnight yun. Medyo magtatagal ka dyan, Ira. Alam mo kung anong pinaka-importante rito? Alam mo kung ano? Hindi po. Lessons. Sa kaduluduluhan nito, lessons lang ang mapapakinabangan mo dito. Wala nang iba. Lessons lang. Alam mo, Ira, madaling makalimutan sa kwentuhan natin that you're a good mom. At ayoko mawala sa usapan. You're a good mom. A lot of the things you did Yeah. because you were trying to be the best mother you can be. Hindi pwedeng makalimutan natin sa kwentuhan natin yan. You're a good mom. You Sabi sacrifice. nga po ng anak Sir! kong panganay. Ay, sorry po. You have sacrificed, di ba? You practically have sacrificed your high school sweetheart to be somewhere else para mag-provide. Diba? It was counterintuitive sa relasyon ninyo, pero nakapag-provide ka sa mga anak mo. You're a good mother. Diba? Na-in-love ka sa iba, naintindihan ko yung part na yon. Kaya lang yung pagkakaroon mo ng relasyon sa iba, nagpasama sa loob ng tatay ng mga anak mo, pero napatawad ka niya. So you have your own shares of mistakes. Ano sabi ng mga anak mo? Ayun, sabi nga po ng anak kong panganay. Wala naman daw po siyang pakialam. Huwag na namin intindihin yung sasabi. Yung iniisip sa akin ng ibang tao. Oo Basta naman. daw po ang alam niya, naiintindihan niya yung mga nangyari. Of course. Nakita naman ng mga anak mo yung hirap mo eh. Saka tinuruan daw po siya ng papa niya na huwag magalit sa akin. Kaya, Okay. May assignment ako si Ira. ano po? One day I want you to call me back. And I want you to tell me that you're in a better place. Promise? Hindi na yata mangyayari. Sige po. Huwag mo akong dramahan. Alam mo, Ay kasi, tigilan mo yan. Yung mga ganyan mo, kadramahan yan eh. Papa Jackson, Hindi. kapag kasi halimbawa, Hindi. No, I will not entertain that. Now. sige. Okay, now. For what it's worth, hindi naman to mangyayari. Pero kung sakali lang, just to let whatever is heavy in your heart, anong mensahe mo sa asawa mo? Go ahead. Kung nasan ka man ngayon, sana malaman mo na sobrang pinagsisisihan ko yung ginawa ko. Na araw-araw tumitingin ako sa langit na baka sakali nakikita mo ba ako o hindi? Nakikita mo ba kung gaano ako kamiserable araw-araw? Kasi miss na miss na kita. Lagi ko sinasabi na sana naghiwalay na lang tayo kasi naman namatay ka. At least doon nakikita kita pa din. Ang sakit-sakit sa part ko na hindi ako nakapagpaalam ng maayos. Ang sakit-sakit sa part na nawalan ako ng isang taong bukod sa akin, alam kong genuine yung pagmamahal para sa mga anak ko. Natatakot ako na
wala nang makakapantay sa pagmamahal na kaya mong ibigay sa akin. Kasi ikaw lang makakapagbigay sa akin nun. Sana dumating yung time na mapatawad ko yung sarili ko. Sana nung nagmamakaawa ka na huwag na akong umalis ng araw na yon. Sana nag-stay na ako kasi yun na pala yung huling araw na makakayakap kita. Sabi ko naman sa'yo, di ba, nung libing mo, hindi ko alam kung kaya ko pa ulit. Sabi ko, tatapusin ko lang lahat ng obligasyon ko sa buhay. Antayin mo lang ako dyan. Promise dyan, magsasama tayo. Araw-araw kitang namimiss. Araw-araw ko nagsisisi. Mahal na mahal kita. You'll be okay soon. How soon? I do not know. I hope that the soonest possible time, Ira, you can start forgiving yourself. Okay? Sana. Work on that. It's not impossible to achieve that. Oh, mag-uusap tayo soon, ha? Apo. Mag-update ka sa akin. Kahit hindi call, kahit mag-PM ka lang sa fan page. Kwentuhan mo ako. Binabasa ko naman lahat, di ko lang nare-replyan lahat. Alright? Okay po. Thank you very much, Ira. Thank you po, Papa Jackson, sa oras, sa pakikinig. Of course. Good morning po, ma'am. Magandang gabi po. Bye-bye po. Bye-bye.